Hello mga boss. Gagawin natin ngayon, ayan, kung titignan nyo, bale meron ako dito na isang induction cooker na ang problema base sa customer, ayaw daw mag-power. Ngayon, bago natin ayusin to, itatry ko na muna para kahit papano makita nyo ang problema nito. Ayan mga boss, saksak ko lang. Pansinin nyo. Ayan, kung titignan nyo mga boss, dapat pagsaksak natin, ilaw na tong kanyang display, kaso ayan, ganyan lang. Yun mga boss, so nakita nyo, yun bali ang problema nitong induction cooker. Ngayon, yan yung ayusin natin ngayon. Pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bali nabuksan ko na itong induction cooker. Yan bali yung kanyang loob, ayan. Konti lang yung laman nito. So dahil ang problema nito mga boss, no power, matic, mag-check tayo dito sa kanyang mainboard. So baklasin ko lang mga boss. So ayan, kung titignan nyo, bale nabaklas ko na itong kanyang mainboard. Kasi dito sa kanyang board mga boss, wala naman ako nakikitang sunog or pumutok ng mga pyesa. Ayan. Pero panigurado mga boss, meron niyang shorted na pyesa, kaya ayaw mag-power nitong induction cooker. So ang gagawin ko mga boss, para hindi na lang umaba itong ating video, bale ito troubleshoot ko na muna yung board na yan. Ngayon, once na nakita ko na yung problema, papakita ko na lang sa inyo mga boss. So ganun na lang bale gagawin natin para hindi na lang umaba itong ating video. So ayan mga boss, base sa pag-troubleshoot ko dito sa board na yan, bale ito yung nakita kong problema. Ayan, itong kanyang bridge type diode. Ganun din itong kanyang IGBT. At ito palang kanyang fuse mga boss, ayan, sabog na rin. So yan bale nakita kong problema dito sa board na yan. Ngayon yung mga ibang pyesa dito sa board, tinest ko rin, lalo na yung mga rectifier diode. Ayan, good naman itong mga rectifier diode na nakalagay dito sa board. Ganon din yung mga Zener diode. So ito lang talaga nakita kong problema, yung dalawa na yan, itong kanyang bridge type at itong kanyang IGBT. Ngayon mga boss, hanap lang kung pamalit natin dito para yun na nga, may lagay na natin sa board. Tingnan natin kung magpa-power on na ba itong induction cooker na yan. After natin mapalitan itong bridge type diode at IGBT. So hanap lang kung pamalit mga boss. So ayan mga boss, kung titignan nyo, bale meron na akong nahanap na pyesa na pamalit natin. Ayan, dyan sa dalawa na yan. Bale nakalagay na yung lalagay natin na yan dito sa heatsink. So ito palang diode na bridge type, bale kinuha ko lang yan sa mga board TV. Kung titignan natin itong bridge type diode na yan at itong dating sira, so magkaiba mo boss, yung positive, negative, baliktad. Titignan natin itong bridge type diode na nakuha ko sa TV. So yung positive nito mga boss nasa bandang kaliwa, ayan. Yung negative naman nasa bandang kanan. Ngayon kung titignan natin yung dating bridge type diode, yung positive nito mga boss nasa bandang ayan, nitong kanan, yung positive, yung negative naman sa kaliwa. So baliktad kung titingnan natin. So kung ilalagay natin itong diode na yan dito sa board, dapat mga boss, maglalagay tayo ng wire dito sa diode para yun na nga, pag itatap natin yung diode, yung positive negative nya, may tama natin yung polarity dito sa board, itong diode na yan. Ngayon mga boss, tap ko lang para makita nyo. So ayan mga boss, bale tapos ko nang may lagay yung mga pyesa dito sa board. Kung papansinin nyo, bale naglagay ako ng dalawang wire na red and black. So ayan yung positive negative ng bridge type diode. Ayan, tinap ko lang dyan sa negative at positive yung dalawang wire na yan na red and black. So yung red mga boss, yan yung positive. Papansinin nyo, ayan, pinagbaligtad ko lang yung pag tap natin dito sa board. So ganun lang naman yung sinasabi ko kanina mga boss. Hindi natin pwedeng basta-basta na lang ilagay yung bridge type diode, lalo na yung nilagay natin na diode pang TV. Ayan. Ngayon mga boss, itong fuse nito, bale napalitan ko na rin. Ayan, naglagay ako ng fuse dito ay 10 ampere. Ngayon tatry na natin to.
tignan natin kung magpa-power on na ba tong induction cooker na to after natin magpalit ng bridge type diode at ng IGBT. So buuin ko lang mga boss. So ayan, bale tapos ko nang may sara to induction cooker. Ngayon, tatry na lang natin to. Tingnan natin kung magpa-power on na ba to induction cooker after natin magpalit ng bridge type diode at ng IGBT. So sana mga boss mag-power on na lang. Ayan, saksak ko lang. Ayun, kung napansin nyo mga boss, ayan, nag-power on na tong induction cooker. Ngayon, try natin timer mo boss. Ayan, nagre-response naman. So, hindi ko kabisadong gamitin itong mga boss. Ayan, pero ang importante, napaon na natin tong induction cooker. So, masasabi na natin na okay na to. Bale, ito yung mga pyesa na pinalitan ko mga boss. Ayan, bale, 3 kasama na yung fuse. Ngayon, okay na to mga boss. Hanggang dito na lang tong ating video. Sana sa mga hindi pa pala nakasubscribe, huwag sanang kalimutan mag-subscribe dito sa ating channel. At pakipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli, maraming salamat.